mamahayag sa salita ng Panginoon ay masusumpungan sa Kapitulo 19 ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. At lalo na ang talatang 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Idagdag nawa ng Panginoon sa atin ang kanyang pagbabasbas sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, sa aming pagharap sa iyong harapan. Ay maging karapat-dapat kami at lalo na ang aming dalangin sa aming pakikinig ng iyong mga salita, ay dagdag mo ang iyong pagbabasbas sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Halos kasisimula ng buwan na kung saan ay abalang-abala ang buong sanglibutan sa tinatawag nilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ano ang Pasko? Sinikap kong matamang nagsiyasat. Saan ba nanggaling itong salitang Pasko? At mukhang walang nagkakaintindihan at walang sabihin nating nakakalam kung talagang saan nanggaling ang itong salitang Pasko. At dahil dito lalo nang higit na nakakatawag ng pansin na kung ang mismong salitang Pasko ay hindi lubang nalalaman ng pinanggalingan, lalo nang hindi naunawa ng kahulugan. At makikita naman natin sa ating kapanahunan kung paanong parabagang nauwi na lamang sa isang pangkaraniwang pagdiriwang ng sanglibutan na wala namang makatotohanang kahulugan. Kaya naman sa ating pagsisiyasat mula sa salita ng Panginoon at ang ating aralin na pagkain para sa umagang ito, ay pinamagatan nating pagparito at pagkasugo, hanapin at sagipin. Dito sa Lucas 19:10, mababasa natin ang sinabi ng Panginoon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at sagipin ang nawala. Sa ibang bahagi ng kasulatan, kagaya ng Galatia 4:4, ay ating mababasa ang ganitong pahayag. Nang dumating ang kapanahunan, ang kaganapan ng kapanahunan. Mangyari po sa Ingles, ang pagkakasalin ay fullness of time. Sa Grego ay pleroma. Nang ibig sabihin ay bagaman talagang walang tamang petsang mapag-uusapan kung kailan ang kaganapang nangyari ito ng pagparito at pagkakasugo
ng isang Mesyas o Kristo na bandang uli ating matutunghayan. Subalit para bagang talagang may itinakda na panahon o sadya na itinakda, naganap ang bagay na ito na naparito at sinugo at ipinanganak ng isang babae. Ayon sa Mateo 1:22-23, nangyari ang lahat ng ito ay upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ito'y mula sa sinalita ng propeta Isaias sa Kapitulo 7:14 na nagsasabing, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Sa mga tuwid, ang pangyayaring ito ay nangyari nang nangaayon sa mga sinalita ng mga propeta. Iyong totoong inaasahan ay nagkaroon ng katuparan. Mababasa sa Biblia ay pinangako na isusugo ang isang Mesyas. Sa Lumang Tipan, sa pagkakasulat sa Hebreo, ito ay Mashiach. At nagkatotoo na naparito sa ikalawang tipan na sinulat sa Grego ang tinatawag na Kristo o Christos. Magkaiba mang wika at dalawang salita ang Mesyas at Kristos, Mashiach at Kristos. Subalit mababatid at mapag-unawang magkasing kahulugan. Nang ibig ipahiwatig ay nilangisan o hinirang. Sa Ingles, sinasali nitong anointed o appointed. Pinaglalaruan ng isang tao yung dalawang salitang anointed at appointed. Ngunit ang lahat ng ito ay nangangahulugan lamang ng isang nilangisan at hinirang. Pareho ang kahulugan na naparito na isinugo. Subalit, para saan? Dahilan. Kung bakit ipinadala at itinalaga, isinugo at naparito ang Mashiach o Kristos. Mababasa at mapapagunawa para sa tanging gampanin. Kagaya ng ginagawa sa unang tipan, nilalangisan ang isang tao dahil sa natatanging gampanin at hinihirang sa isang natatanging tungkulin. Kaya maliwanag na ating mapag-uunawa na mababasa na sa Galatia 4:4-5 at gayon din sa Hebreo 1:1-2, itong ipinadala at itinalaga, hinirang at nilangisan ay para sa isang tanging gampanin. At ito ay ang pagpapamalas ng pagliligtas.
Maliwanag na ipinahayag sa kanya pa lamang pangalan. Sinabing tatawaging Jesus. Yan ang mula sa salitang Grego na Yesos at sa Hebreo Yeshua o kung minsan ay Yeshua. Na kapag ating tutunghayan ang kahulugan, ang ibig ipahiwatig ay ang Diyos na si Yahweh na Panginoon ang tagapagligtas at magliligtas sa kanyang bayan. Mababasa ninyo yan sa Mateo 1:25 at Lucas 2:10 at 11. Si Jesus ang Kristo na tagapagligtas at Panginoon. Dito nababatay ang kredong Kristiyano o yung pananampalatayang Kristiyano. Kagaya ng nasusulat sa Pilipos 2:6-11 na kung saan ang pangalang yon ay higit sa lahat ng pangalan at sa pangalang yon ay luluhod ang lahat ng mga tuhod ng mga nasa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa, at ang bawat dila ay magsasabing siya ang Panginoon. Gayun din naman sa mga Gawa 4:10-12 na kung saan ay sinasabing ito ang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Walang ibang pangalan ang sabi na ibinigay sa tao na sukat ikaligtas sapagkat walang kaligtasan kanginuman maliban sa pangalan ni Jesus. Kaya napakalaga po na maging yung pangalang Jesus ay ating tinutunghayan at marapat maunawaan sapagkat sa pangalang yaon, naroroon ang kaligtasan. Merong isang literatura na inyong mababasa, minsan ay sinabing, what's in a name? Ano bang mayroon sa pangalan? Para bagang walang anumang kahalagan o kahulugan ng pangalan. Subalit, mababasa sa Biblia, napakahalaga ng bawat pangalan at lalo na sa pangalang Jesus sapagkat ito ang pangalan na kasusumpungan ng kaligtasan at hindi kanginuman. Maliwanag, sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay sa tao na sukat ikaligtas. Kaya maliwanag dapat sa ating mga mananampalatayang Kristiyano ang ating Kristiyanong kredo, kredong Kristiyano, yung ating sinasampalatayanan. Anong batayan? Si Jesus ang Kristo o Mesyas, hinirang, itinalagang tagapagligtas at Panginoon. Yun ang dapat maging maliwanag. Sukat sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Ngayon, yamang pinag-uusapan natin ng kanyang pagkaparito at pagkasugo. Ating unawain sa anong dahilan. Para sa ang dahilan nga siya ay naparito, na isinugo. Para saan na siya ay mababasang naparito na nagkatawang tao. Maliwanag yan sa 1:1-1:12 at Pilipos 2:6-11. Sa Pilipos 2:6-11 na ganyong tao, nagkatawang tao,
Yun ang tinatawag nila sa teolohiya at maging sa Grego na kenosis. Yung pag-aanyo niyang tao, yung pagkakatawan niyang tao. Bakit itong Mesyas, itong Kristo, na Panginoon at tagapagligtas ay naparito? Ang ating Panginoon, ang mismong tumugon kung bakit siya'y naparito na isinugo. Tuwiran siyang at tanging nagsabi dito sa ating talatang batayan, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa makatwid, maliwanag, walang pag-aalinlangan. Ang layon ng Panginoon na walang iba kundi si Jesus, na siya nga ang Kristo na tagapagligtas, sa mababasang kanyang totoong pagparito, ay upang ang hanapin at iligtas ang nawala. Mahalaga po yun at maya-maya lalo pa nating maunawaan kung bakit ito ang layon ng Panginoon, ang dahilan o batayan kung bakit siya naparito dito sa sanglibutan. Parang napaka-gaang pangungusap, parang napaka-payak na ipinangusap ang katagang binigkas, ngunit maya-maya ay makita nyo na napakahalaga na ating suriin ang mga katagang binigkas ng Panginoon ng dahilan o batayan ng kanyang pagparito dito sa sanglibutan ay upang hanapin at iligtas ang nawala. Paano ito'y nilarawan na magaan upang maunawaan ang kanyang pagiging tagapagligtas at gagawing pagliligtas? Hindi tayo mangangapa sa dilim sapagkat magaang inilarawan na mababasa sa Biblia ang pagiging tagapagligtas at gagawing pagliligtas ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganito ito magaang inilarawan. Tandaan ninyo, sinabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin, mahalaga yung salitang hanapin, seteo sa Grego, at iligtas, soso. Mahalaga po mga salita yan. Ang nawala, mahalaga din ang salitang nawala. Mangyari, tulad sabi ko, napakapayak ng sinabi, itong mga namutawi sa labi ng Panginoon, na ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Parang napakagaang pangusap, ngunit malaman ang nilalamang katotohanan nito. Mahalaga rito yung salitang maunawaan na hanapin, yung paghahanap, yung seteo sa wikang Grego, at yung iligtas, yung sozo, at gayon din naman yung salitang nawala, apolume. Tatlong salita ang mayamang ating tutuklasin sa mga ating pag-usad ng ating pag-uusap. At ito ay mga salita na hindi dapat maging banyaga para sa atin, lalo na dito sa kawan ng Panginoon, na madalas ay hindi tayo lumalayo sa larawan ng pastor at ng tupa. At ito ay mga salitang malapit o angkop sa larawan ng pastor at tupa. Hanapin
at iligtas ang nawala. Ganito ito magaang inilalarawan. Mababasa at mapapagunawa mula sa mga sinalita ng propeta. Halimbawa ng Mikas, Kabanatang 5, talatang 2 at 4. Anong sabi? Sa Bethlehem ng Huda ay lalabas ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. At anong gagawin? At siya'y titindig at magpapakain ng kanyang kawan. Na itong kapangakakuwang ito, sa sinalita ng propeta Mikas, sa Kabanatang 5, talatang 2, ay nagkaroon ng katuparan kung saan ngang ipinanganak itong Kristo. Mababasa ang kaganapan o katuparan sa Mateo 2:5-6. Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng propeta, tinutukoy sa propeta Mikas, sa Bethlehem na lupa ng Huda, ay lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Matingkad na inihayag na ang Mesyas o Kristo na tagapagligtas at magliligtas ay inilarawan bilang pastor. Kaya tama tayo sa kawan ng Panginoon sa ating pagsusubaybay ng mga kapahayagan sa kasulatan. At ang larawan ng pastor at ng tupa ay ang mayamang paglalarawang madalas na ginagamit. Katunayan, itong kaganapan na itong pastor ng magiging pastor ng Israel na isinilang, ipinanganak. Mapapansin ninyo at nakakatawag ng pansin talaga na sa Lucas 2:8-14, kanino unang ibinalita ang magandang balita na merong malaking kagalakan sa buong sansinukob? Hindi ba? Hindi kanino man, kundi sa mga pastor ng mga tupa na nasa parang. Akin na yung pagtagpo-tagpo ng mga pangyayari. Itong inihula ni Propeta Mikas sa lumang tipan, sa ikaunang tipan, na itong lilitaw na magiging pastor ng Israel at pakakanin ng kanyang kawan, ang siya rin kinuha ni Mateo, na sinabing naganap ito nang ipinanganak ang Kristo na magiging pastor ng bayan ng Panginoon. At ang pangyayaring ito, unang nakasaksi ay mga pastor na nasa ilang ng parang. Kaya makita po ninyo, napakagandang pag-usapan palagi ang pastor at tupa. At hindi tayo lumalayo dito sapagkat ang Panginoon na mismo ang gumamit nito ng paglalarawan. Bakit tayo gagawa ng ibang paglalarawan gayong ang Panginoon mismo pinili ang paglalarawan ng kanyang relasyon sa kanyang bayan, ng kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang bayan, kagaya ng ugnayang pastor at ng tupa. Mismong Panginoon, nang siyang naririto dito sa sanglibutan, kanyang inangkin at sinabi sa 1:14, ako nga, I am, ego eimi, sa Grego.
ang mabuting pastor. Ang Panginoon siya nga ang pastor, samantalang ang ginawang bayang hirang ng Diyos, matatalos, palaging inihahambing sa mga tupa sa kanyang kawan. Itong mga taong sinasabing inangking pinili na lahi at mababasang ginawang bayang hirang ay mga tupa sa kanyang kawan. Ang bayan ng Panginoon ay palaging itinuturing na ang kawan ng Panginoon. Sa Jeremias 13:17, maliwanag yan. Maliwanag na nasusulat mismong Panginoon na tanging nagsabi, ang aking bayan, ang aking kawan. Sa Jeremias 23:2. Hindi po tayo ang nag-imbento ng bagay na yan. Maliwanag sa nasusulat. Ang bayan ng Panginoon ay ang kawan ng Panginoon. Palagi nating nababanggit bilang katunayan ang pagiging pastor ng Panginoon sa mga taong piniling maging kanyang bayan at itinuturing naman niyang mga tupa sa kanyang kawan ay ang totoong nilalaman ng buong kasulatan. Ang Panginoon, ang pastor, at ang mga taong hinirang niya bilang kanyang bayan ay tinuturing naman na pag-aari niyang mga tupa sa kanyang kawan. Malaganap na nakakalat sa lahat ng mga nasusulat. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, at napakaraming talata palagi kung binabanggit mula Genesis. At babaybayin ninyo, lalakbayin ninyo ang maraming mga bahagi ng kasulatan. Hanggang Apokalipsis, ang maraming talatang nagsasabi tungkol sa pagiging pastor ng Panginoon at ang kanyang bayang hirang bilang mga tupa ng kanyang kawan. Bakit natin binabanggit ito? Ito ang magbibigay kasi sa atin ng malawak na pag-unawa kung bakit sinabi ng Panginoon na ang katotohanang dahilan ng kanyang pagkaparito at pagkasugo ay upang hanapin at iligtas ang nawala. Hindi maunawaan ang bagay na yon kung hindi muna natin titignan ang kabuuan ng larawan kung bakit gayon ang binigkas ng Panginoon. Na ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Makikita ninyo yan. Sa mga sinasabi pang nangyari, ito yung tinatawag po nilang konteksto sa teoloya o kaya naman ay background. Kailangan nating makita muna ang ipininta ng mga pangyayari upang lalo nating mapagunawa bakit ang pagparito ni Kristo Jesus bilang Mesyas, bilang Kristo na tagapagligtas at Panginoon ay kung bakit kailangan niyang hanapin at sagipin o iligtas ang nawala. Bakit sinasabing ang kanyang pagparito ay bilang o kagaya ng isang pastor? Makakarating tayo sa kalaman at kaunawaan ng bagay nito kung babalikdan natin ang nakaraan. Hindi nangusap ang Panginoon at hindi binatawan ng mga salitang ito na ako ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala kung walang nangyari sa nakaraan. Sila nagkakaintindihan, ang Panginoon at ang kanyang kausap. Ngunit tayo na wala doon, nang sabihin ito ng Panginoon, kinakailangan nating alamin. Hindi lamang ito naging bulalas lamang o lumabas lamang sa bibig ng Panginoon na walang anumang kinalaman sa nakaraan.
Tingnan natin ang nangyari. Ano bang sinabing nangyari sa bayan o kawan ng Panginoon? Bakit kailangan ng Panginoon ay maparito kagaya ng isang pastor at hanapin ang mga nawala gaya ng mga tupang nangaliligaw, lalo na sa bahay ng Israel? Ito ang mga talata bilang pagbabalik tanaw sa nangyari. Isaiah 53:6, tulad sa nasusulat na sinalita ng propeta, itong mga taong sumasa o napasabayang hirang ng Panginoon, ang sabi niya, lahat ay naging gaya. Naging gaya ng ano? Gaya ng tupang naliligaw na tumungo ang bawat isa sa kanilang mga daan o sariling daan. Maging ang propeta Jeremias sa kabanatang 50, talatang 6, ang sabi, ang bayan ng Panginoon, anong nangyari? Ay naging gaya ng nawalang tupa. Iniligaw sila ng kanilang mga pastor. Sila'y inilihis sa mga bundok. Sila'y nagsiparoon sa burol mula sa mga bundok. Kanilang nalimutan ang kanilang pahingahang dako. Nakita ninyo? Ito ang larawan na inyong muling kailangang tanawin upang maiangkop ninyo kung bakit ang pagparito at pagkasugo ni Kristo Jesus, ang Mesyas, na siyang tagapagligtas, ay kung bakit dumating siyang kagaya ng isang pastor. Dahil upang hanapin natin ligtas, ang alin? Mga tupang nawawala. Sa Jeremias 31:2-3, maliwanag na inibig ng Panginoon ang kanyang bayan ng walang hanggang pag-ibig. At ipinawatig niya ang kanyang ibig para sa kanila. Gaya ng mababasa sa Jeremias 13:11. Kung paanong ang pamigkis ay kumakapit sa mga balakang ng lalaki, gayon pinakapit ko sa akin ang buong sambahayan ni Israel. At ang buong sambahayan ni Juda, sabi ng Panginoon, upang sila'y maging pinakabayan sa akin, pinakapangalan, pinakapuri, at pinakalwalhati. Itong ibig ng Panginoon sa kanyang bayan. Subalit, binanggit, hindi sila nakinig. Hindi ba dinirinig ng tupa ang kanilang pastor? Ngunit ang bayan, ang kawan, noon ng Panginoon, hindi dininig ang tinig ng Panginoon. Sa kabila ng sila'y iniibig ng Panginoon ng isang walang hanggang pag-ibig. At nang dahil sa pag-ibig na iyon ay ibig ng Panginoon na mailapit sila sa Kanya. Malapit na kung paano pinakakapit sa balakang yung pamigkis ay gayon ang ibig ng Panginoon na mangyari sa pagitan ng kanyang bayan at ng kanyang kawan. Subalit, anong nangyari? Isaiah 53:6 sabi, pinaghiwalay kayo ng inyong mga kasalanan at ng inyong Diyos. Karoon ng paghihiwalay. Sa Jeremias 14:10, makikita ninyo ang lalo pang maliwanag na paglalarawan. Ang sabi na kanilang inibig ang paglaboy.
Hindi nila pinigil ang kanilang mga paa. Nakita po ninyo, maging yung mga salitang ginagamit ng Biblia ay salitang panghahayop o panghahayupan. Salitang may kinalaman sa mga hayop. No? Nakita nyo, sabi, sa bayan o kawan ng Panginoon, tumungo sila sa kanilang sariling daan. Di nila pinigil ang kanilang mga paa. Dito naman kay Propeta Jeremias, inibig nila ang paglaboy. Bakit tayo hihiwalay sa mga mismong salitang ginamit ng Panginoon? Na paglalarawan tungkol sa tupa at mga pastor. Dahil dito, anong mababasang nangyari bandang huli? Ano ang masamang kinahinatnan ng bayan ng Panginoon o ng kanyang kawan? Ang propeta Jeremias sa kabanatang 13, talatang 17, isinulat at ipinahayag na ang kawan ng Panginoon ay nabihag. That the Lord's flock was taken captive. Kung susundan pa ninyo, maraming talata, nag-uusapan na dito yung kung paanong itinaboy sila sa ibang bayan, nangalat sila na parang mga tupa. At mababasa pa ninyo mga ibang ginamit na salita ng mga propeta, nilamon sila ng mga leon. Pinagwatak-watak sila ng mga lobo, sinugatan sila, binalian sila ng mga buto. Makita niyo mga salita ng mga propeta. Hindi rin lumalayo sa larawan ng pastor at ng tupa. Tayo mga kapatid nananatiling tapat sa mga salita ng Biblia. Hindi minabuti. Kung inyong babasahin, hindi minabuti ng Panginoon. Mangyari yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang katapatan, yung kanyang kabutihan, ang nagtutulak upang huwag pabayaan ng Panginoon ang kanyang bayan. Yung kanyang tinatawag sa wikang Hebreo na hesed. Yung hesed ng Diyos. Yung kanyang hesed na yon, ang ibig sabihin ay yung kanyang katapatan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kahandang loob, yung kanyang kahabagan, yung kanyang kaawaan. Ang siyang nagpapangyari upang sa kabila ng kanyang bayan, ng kanyang kawan, ay lumaboy, lumayo, humiwalay sa Panginoon, lumihis ng daan, nawala sa tamang daan. Hindi minabuti ng Panginoon ang gayon, at nagsalita pang laban sa mga itinuturing na nagsilbing mga nagpastol sa kanyang bayan o kanyang kawan. Ang sabi sa Jeremias 23, 1-4 ganito, sa aba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan, at inyong iniligaw sila, at hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan, mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot
o manglulupaypay pa o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Matingkad sa nasusulat na sa kabila ng mga masamang sinabing nangyari, gayon ang Panginoon ay nananatiling mabuti para sa kanyang bayan o kanyang kawan. Kanya ngang ililigtas at ililigtas ng Panginoon itong kanyang bayan o kanyang kawan. Tanging sinabi yan ng mismong Panginoon sa Ezekiel 34:15. Ako ay magiging pastor ng aking mga tupa. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ng nabalian at palalakasin ang may sakit. Talatang 22, kaya't aking ililigtas ang aking kawan at hindi na magiging samsam. Talatang 25, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan. Ibig sabihin, magkakaroon ng kasunduan, ng pagkakasundo. Kagaya ng sinabi rin niyan ni Propeta Jeremias, kabanatang 31 hanggang 33, na ang Panginoon ay muling makikipagtipan ng isang panibagong tipan upang ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, wala nang hiwalayan, hindi hiwalay ang Panginoon sa kanila at hindi rin sila hihiwalay sa Panginoon. Ang dahilan, ayon kay Propeta Ezekiel 34:30-31, at kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila, at sila na sambahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kailangan po nating may pinta muna, may guhit muna ito sa ating pag-iisip upang lubhangan nating maunawaan muli kung bakit ang naparito na isinugo ng Mesyas at Kristo bilang tagapagligtas at magliligtas ay naparitong sa anyo o katulad ng pastor upang hanapin at iligtas ang nawala. Upang mayamang maunawaan ang magandang kapalaran ng bayan ng Panginoon o ng kanyang kawan, kanya-kanya na tayong tunghayan ang kabuuan. Kung babasahin ko po kasi sa inyo, mababasa ninyo sa kabanatang 34 ng Ezekiel at mula sa talatang 31, napakahaba nito kung babasahin ko sa inyo. Ngunit malawig na ipinabatid kung paanong ililigtas ng Panginoon ang kanyang kawan at hindi na magiging samsam upang wag mapahamak. Ezekiel 34:1 hanggang 31. Hindi ko na po babasahin sapagkat napakahaba nito. Ngunit inyong tunghayan sapagkat ang propeta Ezekiel, iginuhit ito, ang larawang ito, kung ano ang gagawin ng Panginoon, darating ang panahon na datupad ng ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ay naparito ng kanyang hinanap at iniligtas ang nawala. Pagpapakita ng magandang kapalaran ng bayan o ng kawan ng Panginoon. Against this background, yan, taliwas
taliwas na mamamalas natin doon sa nangyari sa nakaraan, na napabayaan ang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan, na nagsalita ang Panginoon ng laban sa mga nagpastol ng kanyang bayan, na hindi sila naging mabuting pastor. Pinabayaan nilang nangalat ang mga tupa ng Panginoon. Pinabayaan nilang maging samsam, pain, sa mga mababangis na mga hayop, nangapahamak, nabihag. Against this background, yan, taliwas doon sa hindi mabuting tanawin na nangyari sa bayan o kawan ng Panginoon. Pagbukas natin ng ikalawang tipan, bubungad sa atin. Alam niyo kung ano? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, pagkatapos na nilarawan ang ugnayan ng Panginoon sa kanyang bayan, isang tipa ng walang hanggan, olam berit, ang namuong relasyon sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan, at palaging inilalarawan ito sa ugnayan ng pastor at ng tupa. Subalit ang nangyari nga, naging gaya sila ng mga tupang naligaw, tumungo sa kanilang sariling daan, inibig pa ang lumaboy, at maging ang mga nagpastor sa kanila hindi naging mabuting pastor. Nagwakas ang unang tipan sa isang parang bukang liwayway, parang may sinag ng liwanag na nagsasabing darating ang panahon, magsusugo ang Diyos ng magpapastor sa kanyang bayan upang iligtas yung nangangalat. Pagbukas ninyo ng bagong tipan sa Kabanatang 2, mayroong ipinanganak na magiging pastor ng Israel. At umusog kayo ng konti sa Mateo 9, ang unang bubungad na tanawin ay yung nahabag ang Panginoon sa kahabag-habag na kalagayan ng mga tao, sapagkat sila'y mga nangahahapis at nangabibigalan, para silang mga tupang walang pastor. At hindi naglaon, tumindig sa kanilang harapan, yaong nagsabi, Ego emi, o kalos opoimen. I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. Nakita ninyo? Kumbaga sa isang tanawin o isang palabas, tuloy-tuloy na inilalarawan kung papalong nangyari sa bayan o kawan ng Panginoon hanggang nangyari, dumating ang mabuting pastor. Ang mga nakaraan hindi naging mabuting pastor. Kaya nagsalitang laban sa Panginoon, parang kayong mga abang mga pastor, sabi niya, pinabayaan ninyo ang aking lupa. Lalo ninyong maunawaan kung bakit ang Panginoon ay mabuting pastoro. Ginamit ang salitang mabuti sa Grego na kalos, na ibig sabihin, siya ang tanging mabuti. Tangi na mabuti. Makikita na lang ninyo na siya'y tangi na mabuti bilang tanging mabuting o bilang mabuting pastor. Kapag titignan ninyo, bakit siya mabuting pastor? Dahil sa nakaraan, may mga hindi naging mabuting pastor sa bayan ng Diyos. At ang pagsasabi nito ay lalo pang nagpapatunay
ng matibay na si Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas, nang siya'y naparito bilang mabuting pastor, ay siyang katuparan ng mga sinalita ng mga propeta. Kapalit ng mga naging hindi mabuting pastor sa bayan ng Diyos o sa kanyang kawan. Kailangan po ninyong makita yun. Kung ilalarawan pa natin, bagamat hindi dito bahagi ng nais kong banggitin sa inyo, pag inyong babasahin mula sa talatang 1, ang kabanatang 10, bago kayo dumating sa talatang 14, nang sabihin ng Panginoon, ako ang mabuting pastor, gumawa muna siya muli ng paglalarawan. May mga nauna sa kanya, tinawag pa niyang mga magnanakaw at mga tulisan na nagpapahamak ng mga tupa. Ang tinutukoy ng Panginoon yung nakaraan na ating binanggit, na kagaya ng sinabi ni Propeta Isaias, ni Propeta Jeremias, ni Propeta Ezekiel, na inilalarawan kung anong nangyari sa mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan sa nakaraan. Ngunit, ang mabuting nangyari, dumating ang mabuting pastor. Ipinauna, at ito'y mahalaga nating makita. Ang Panginoon ang nagsabi sa pamagitan ng Propeta Ezekiel 34:15, nang sinabi ng Panginoon, ako ang magiging pastor ng aking mga tupa, hahanapin ang nawala, aking hahanapin ang nawala. Yun ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Ezekiel sa kabanatang 34:15. Yun ang sinabi sa unang tipan. Ang Panginoon mismo nagsabi, ako magiging pastor ng aking mga tupa. Hahanapin ko ang nawala. Pagdating ninyo dito sa Lucas 19:5, nang dumating ang mabuting pastor na walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, tinupad niya yung sinabing siya ay naparito upang hanapin ang nawala. Kung ano sinabi ng Propeta Ezekiel sa kabanatang 34:15, yun ang sinabi ng Panginoon na si Kristo Jesus dito sa Lucas 19:10. Nagpapatotoo na itong Kristo Jesus, na ating Panginoon, ang katuparan ng kapangakuan. Upang lalong maunawaan natin na siyang katuparan, ang sabi niya, dito sa Mateo 15:24, na ako'y naparito at sinugo para kanino? Sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Maliwanag para sa Panginoon ang kanyang misyon, ang kanyang layon ng siya'y narito. Talagang sinadya niya na yung pagsasabi niyang ako'y naparito, sinugo para sa mga nawawalang tupa ng Israel, dahil iyon ang sinasabi ng mga propeta. Bagamat marahil ang magiging katanungan sa atin, para sa sambahayan lang ng Israel? Yun lamang bang nawawalang tupa ng Israel ang kanyang hinanap? Sa pagsusugo niya at pagpapayawon sa kanyang mga lagad, ganito naman ang sinabi din niya, Mateo 5:6.
pinagbilinan niya ang mga tinawag na mga lagad at sinugo ang mga ito na magsitungo saan? Sa mga tupang nawawaglit sa Israel. Sa unang banda, maaaring magtataka tayo, hanggang doon lamang ba ang misyon ng Panginoon ang sinaparito? Yan lang bang kanyang nilayon upang hanapin ang mga tupang nawawala sa bahay ng Israel? At pagkatapos ng sinugo niya ang kanyang mga lagad, pinagbilinan sila, magtungo kayo. At may pinayuhan, umiwas kayo sa mga Intili, umiwas kayo sa mga taga-Samaria. Pumunta kayo, magsiyaon kayo sa mga tupang nawawala sa bahay ni Israel. Mga kapatid, kung titignan natin yun, para bang, paano tayo? Hindi tayo kasali. Paano na? Ang mga Hintil, ang mga hindi Hudyo, ang mga Samaritano, na mga mestizo, may halo na yung dugo, hindi na purong mga Hudyo. Paano na mga Hintil, mga taga-ibang bayan? Sa pagparito ng Panginoon, sila lamang ba ang hinahanap? Ang mga nawalang tupa? Ang mga tupang nangawaglit, pati mga lagad, kanilang inutusan? Hindi. Kaya, mapag-unawa lamang ninyo kung bakit ganon ang pagkakabanggit ay upang ipaihuwatig at mawalan ng pag-aalinlangan na ang katotohanang katuparan ng inihula ng mga propeta ng Panginoon ay darating upang siya mismo magiging pastor ng kanyang bayang Israel, eksaktong tinutupad lamang ni Kristo Jesus. Upang mawalan ng pag-aalinlangan kagaya ng mga Hudyong kanyang nakaharap at nakausap, palaging nagtatanong, sabihin mo nga sa amin, kailan mo sasabihin na ikaw ang Mesyas, na ikaw ang Kristo, na ikaw ang paririto, na magiging pastor ng Israel. Inalis lamang ng Panginoon yung pag-aalinlangan yon. Sapagkat hindi naglaon, hindi nanatili lamang hanggang sa mga Hudyo ang paghayo. Hindi nanatili. Ang sabi ni Pablo sa Roma 1:16, inuna lang ang mga Hudyo na sinabihan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Inuna lang sila. Sapagkat maliwanag ang mismong Panginoon, ang tanging nagbilin, Mateo 28, 18, 20, nang sabi niya, magsiyahon kayo. Saan? Sa lahat ng mga bansa. Magsiyahon saan? Marcos 16, 15, 16, sa buong sanglibutan. Saan siya sasaksihan? Sa mga Gawa 1:8. Sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Yan ang magandang balita. Hindi na natili ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hudyo, inuna lang sila. Subalit nagtagubilin ng Panginoon bandang huli, humayo kayo, magsiyaw kayo sa lahat ng mga bansa. Hanggang sa kahuli-huli ang dako. Kaya, kung susundan ninyo ang mga pangyayari, malalaman natin at maliwanag na inihayag ng Panginoon na meron siyang nakikilala o kinikilala ng mga tupa. Yung yada, hinosko, yung may mga relasyon sa kanya, may kaugnayan,
may kinalaman at hindi lamang kaalaman sa kanya. Bilang mabuting pastor, sa 1 Jes 14, sabi niya, siyang mabuting pastor, nakikilala niya ang mga kanya. Basahin din ninyo ang 2 Timoteo 2:19. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Yung merong relasyon, yung merong ugnayan sa kanya. Na ito'y tinuturing niyang kanyang mga tupa. Sapagkat silang nagsisampalataya, maliwanag ang mga kinikilala niyang mga kanya. Dahil maliwanag din sa 1 Jes 26 na yaong hindi nagsisampalataya, wika niya, ay hindi sa kanyang mga tupa. Mahalagang mapagunawa na napakabuti ng sinabi. Tuwirang inihayag ng Panginoon na meron siyang, sa talatang 16, ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Walang pag-aalilangan. Ang tinutukoy niya ay, bagaman meron siyang kinikilala na kanyang mga tupa sa sambahayan o kawan ng Israel, meron pang iba. Meron pang iba. Nang sabi niya ay, kinakailangan. Yung saltang kinakailangan sa wikang Grego ay yung saltang dei. Na ibig sabihin talagang kailangan. Sinasalin sa Ingles, must. Must. Talagang kailangan. Anong talagang kailangan? Na ang mga tupa niya, maliban sa kawan ng Israel, dun sa kulungang naroon, kanyang tinutukoy, may mga ibang tupa na kailangan niya ding dalhin upang sila'y maging isang kawan. Isang kawan ng Panginoon. Kaya naman makikita nyo, lahat naman nagsisampalataya kay Kristo Jesus, saan man lahing nanggaling, wala nang pagkakaiba, Hudyo o Grego, barbaro o mga hentil, lalaki o babae, itinuro yan ng mga apostol na iisa na lamang at wala ng pagkakaiba kay Kristo Jesus. Isa ng kawan. Yung dating kawan at hindi dating kawan, yung dating bayan at hindi dating bayan ay pinagkaisa. Ang sabi ng mga turo ng mga apostol sa Gawa 15:7-19, Roma 10:12-13, Roma 15:8-12, Galacia 3:26-29, Efeso 2:11-19, at Colosas 3:10-11. Ang mga ito ay naayon sa ibig mangyari ng Panginoon maging sa kanyang panalangin. Sa 1:17 na sinasabi niyang kinakailangan ng mga kanya'y magkaisa o magiging isa. That they may be one. One flock. Maging isa, isang kawan ng Panginoon. Ang lahat naman nagsisampalataya sa Kanya. Ngayon, bakit iginigiit nang hanapin at sagipin ay ang mga nawala? Yung saltang hanapin, seteo, ibig sabihin talagang to pursue, talagang to exert effort. Na talagang makikita nyo ang buhay ng pastor noong unang panahon. Kapag may nawala siyang tupa, mapapahiya siya kung wala siyang ebidensya nung nangyari. Kinakailangan niyang humayo sa mga burol at mga bundok, hanapin sa mga bangin ang nawalang tupa. At kahit na buto na lamang ang natira, sapagkat nilapanan ng mga mabangis na hayop, kailangan niyang iuwi ang labi
upang ipakita na nasumpungan niya ang kanyang tupang nawala. Ganun yung seteo. Talagang hanap siya ng ebidensya anong nangyari sa kanyang tupa. Dahil po sa Israel noon, communal ang shepherding. Ibig sabihin, halos ang lahat ay nagpapastor ng mga tupa. At kahiya-hiya ang isang pastor kapag nawala ang kanyang tupa, kailangan niyang patunayan, hanapin at patunayan bakit siya nawala. At kahit na buto na lamang ang natira, kailangan niyang iuwi. Kundi masisira ang kanyang pangalan, ang kanyang karangalan, ang kanyang reputasyon. Lalabas, hindi siya mabuting nagpapastor. Kailangan niyang isipin ninyo ito. Ang Panginoon mismo ang nagseteo, ang Panginoon mismo. Hindi po tayo ang naghanap sa Panginoon. Kaya sabi ng isang talata, sabi, bakit? Nawawala ba ang Panginoon upang siya inyong hanapin? Kundi ang Panginoon ang naghanap, kagaya ng mabuting pastor. Kung kayo'y nahanap, mga kapatid, dapat nating ikagalak, nagpapatunay lamang yon na kayo'y nahanap ng Panginoon. Mahalagang bagay pong isipin yun. Kung titignan pa ninyong larawan, naligaw. Yung pong naligaw, kaya tinatawag na naligaw. Bakit? Marunong siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan? Hindi. Kaya nga siya naliligaw. Hindi niya alam ang daan. Nakita niyo? Tingnan niyo kahit na sa mga hayop. Yung nawalang hayop, kailangan muna siyang tawagin nung may-ari. At makakabalik lamang siya pag narinig ang tinig na tumatawag. Mahalagang maunawaan yon sapagkat kung totoong kayo ay nasa Panginoon, ang patunay ay sapagkat narinig ninyong kanyang tinig, tumawag sa inyo, at nabalik kayo sa Panginoon. Hindi dahil kayo ang bumalik, kundi ang Panginoon ang nagsiyasat at humanap. Sa ibang pagkakataon, pag-aralan natin, dugtong pa nga ng Panginoon diyan sa 1:16, walang makakalapit sa akin. Walang makakalapit sa akin. Kung hindi ibinigay sa akin ng Ama. Mga kapatid, lalong pinagtitibay yun ang ating relasyon sa Panginoon. Kung sino tayo, ano tayo sa Panginoon. Kung totoong tayo ay kabilang sa kanyang mga tupa, isipin niyo, sabi niya, hindi kayo makakalapit sa akin kung hindi kayo binigay ng aking Ama. Pag-aralan natin yan sa ibang pagkakataon. Ngunit ang ibig kong iwanan sa inyo na kaisipan na yung napakagandang ating maunawaan na kung tayo ngayon ay nasa Panginoon, sapagkat hindi tayong naghanap sa Panginoon, tayong hinanap ng Panginoon. Naparito siya, ang sabi niya, upang hanapin at iligtas. Yung saltang iligtas, sozo. Iligtas saan? Palagi nating naririnig ang saltang kaligtasan, pagliligtas, tagapagligtas, magligtas. Isinasaling ko yung saltang sozo dito, nasagipin. Sagipin. Sagipin saan? Yan.
Tingnan natin ang ikatlong salta. Hanapin at sagipin, o mas iligtas sa ibang salta. Ang nawala. Sino ang nawala? Anong ibig sabihin ba ng Biblia sa salitang nawala? Yung salitang nawala sa Biblia ay yung apolyumi. Pag sinabing apolyumi, tiyak na mapapahamak. Sa makatwid, yung hinahanap at ililigtas ay yung tiyak na mapapahamak. Yun ang salitang nawala, apolyumi. Tiyak na mapapahamak. Saan tiyak na mapapahamak? 1:3:16. Anong sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. May kapahamakan. Nakahambang kapahamakan. Mateo 25, ang sabi ng Panginoon, mayroong magsisiparoon sa walang hanggang kapahamakan. Ikalawang Tesalonica 1:5-19, sabi, paroroon sa walang hanggang kapahamakan na siyang kaparusahan. Doon ang pagliligtas. Doon ang kaligtasan. Doon iniiwas. Doon itatakas. Doon ilalampas o ililigtas ng Panginoon. Yung nawawala. Yung tiyak na mapapahamak ng dahil hindi na nanampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon at ng dahil hindi kasama sa kanyang mga tupa, sa kanyang kawan. Dahil hindi kayo nagsasampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Samantalang ang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan, ano yung pinangako? Tiniyak na silang tatanggap. Binigyan ng kapangakuan ng paniniguro, pangako ng paniniguro, ng katiyakan ng kaligtasan. Sa 1:27 hanggang 28. Ang aking mga tupa, dinirinig ang aking tinig. Sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. At itong mga tupang ito, sa kanyang kawan, ang sabi niya, binibigyan ko ng buhay na walang gan, kailan may huwag mapapahamak, hindi, kailanman, never, not never, they shall perish. Hindi malilipol. Bakit? Sa mga awit 73, mga kapatid, ay sinasabi na ang sino mang malayo, mga awit 73:27, silang malayo sa Panginoon ay mga lilipol. Silang nahihiwalay sa Kanya ay malilipol. Yung hiwalay sa Panginoon, yung hindi nakaugnay, yung walang relasyon sa Panginoon, tiniyak na malilipol, tiniyak na mapapahama. Ito yung nawawala. Mga taong walang relasyon sa Panginoon, hindi sumasampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon, hindi kabilang sa mga tupa sa kanyang kawan, tiyak na mapapahama. Dahil ang maliligtas at tiniyak ng kaligtasan ay yung mga tupa. Silang binibigyan ng kanyang buhay na walang gan, kailan may hindi malilipol at walang makaagaw sa kanyang mga kamay. May mga pagkakataon, alam ninyo yung salitang makasalanan o kasalanan. Walang pinagkaiba sa nawawala. Naparito, sabi ni Pablo na apostol, bago yon, dito sa ating talatang batayan, sa Lucas 19:10, maalala ninyo ito yung kasaysayan ni Sakeo. At
ang tingin nila sa kagaya ni Sakeo na publikano ay isang makasalanan. Sino bang makasalanan? Ano ba ang ibig sabihin na ang isang tao ay makasalanan? Maraming mababasa tayong talata sa Biblia, yung hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos, lumalabag ng kanyang kalooban, gumagawa ng kasamaan, ng kalikuan, tinatawag na makasalanan. At ang magawa noon ay kasalanan. Ngunit may iba pang ibig sabihin ng kasalanan. Si Apostol Pablo, sinabi niya na naparito si Kristo Jesus upang iligtas ang makasalanan, tubusin ang makasalanan. Ang salitang Grego doon ay amartolos. Yung salitang amarsia sa kasalanan ay ibig sabihin ay kagaya nung naglalaro ng dart game. Yung itatapon, yung palaso, pag hindi tumama doon sa bullseye, amarsia ang tawag doon. Lihis. Hindi tumama. Ang tawag doon ay amarsia, ang tawag doon kasalanan. Kaya ang pagiging makasalanan o gumagawa ng kasalanan ay hindi lamang yung hindi nakakatupad sa kautusan ng Diyos, hindi lamang yung lumalabag sa kautusan ng Panginoon, hindi lamang yung gumagawa ng masama, hindi lamang yon ang makasalanan at may kasalanan, kundi yung lihis, hindi tama ang daang dinadaanan, wala siya sa tamang landas, nalilihis siya, upang lalong maunawan niya, naliligaw siya, nawawala siya, gaya ng mga tupa. Ito ang hinahanap ng Panginoon at iligtas. Iligtas sila sa nangangambang panganib, nakahandang napipintong kapahamakan, ang kapahamakang walang hanggan. Mga kapatid, itong layo ng Panginoon na ito, itong mismong misyon ng Panginoon sa kanyang pagparito at pagkasugo, umaayon tayo dito sa kawan ng Panginoon. Sa ating ang kawan ng Panginoon, pangitain at pasanin. Meron tayong tinatawag sa Ingles na twofold pastoral ministry. Yung pagsumikapan na hanapin ang nawala at pagmalasakitan ang nasumpungan. Caring for the found and seeking the lost. Huwag nating kalimutan ang pag-ayon sa layon mismo ng Panginoon kung bakit siya naparito. Upang hanapin at iligtas ang nawala. Mga kapatid, kung kaya aking binibigyan ng diin, ginigiit ang ibig sabihin ng nawala. At bakit kailangan iligtas? Bakit kailangan sagipin? Saan? Sa walang hanggang kapamakan. At wala sino man sa atin ang papayag ang gugustuhin na sino man sa atin na malapit at minamahalaga natin ay mapahamak. Kung sa buhay na ito, ayaw natin ng sino man, lalo na yung minamahalaga natin, sa buhay natin, minamahal natin sa buhay, ay huwag madisgrasya, huwag masaktan, huwag mapahamak. Mga kapatid, lalo tayong maging masigasig na mailapit sila sa Panginoon upang makaiwas, maligtas, hindi sa anumang pangkaraniwang kapahamakan, kundi doon sa walang hanggang kapahamakan na siyang walang hanggang kaparusahan na gagawin ng Diyos na paghatol at paglipol sa lahat ng mga hindi Kanya. Huwag nating nasayin
na tayo lamang ang magtatamasa ng mga pangako ng paniniguro, ng katiyakan, ng kaligtasan. Itong layon ng mismong Panginoon sa napagunawang kanyang pagparito at pagkasugo upang ang hanapin at sagipin ng mga gaya ng tupa na nawawala ay atin ding tupdin na gawin. Magsumakit na mailapit sa Panginoon yung iba. Lalo na sila na atin ding lubhang minamahalaga upang may samang mapabilang sa mga tupa ng Panginoon at sa gayon sa kanyang kawan. Upang mangyari nawa sa kanila kung paanong nangyari sa atin ng unang Pedro 2:25 na noon ay gaya kayo ng mga tupang nangaliligaw. Ngayon ay nangabalik na sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa at umaasang mapangalagaan bilang kawan ng Diyos sa unang Pedro 5:4. Merong himnong Kristiyano na isinulat ng isang bulag mula pagkabata. Hindi ko lang nakalimutan kung itala ang pangalan. Nakagawa siya ng 6 hanggang 7 himno bawat araw. Ang dalawa sa mga pinakasikat na himnong kanyang nalikha ay ang To God Be the Glory at ang Blessed Assurance, Jesus is Mine. May titik din siya dun sa Near the Cross, Pass Me Not, Gentle Savior, I am thine, O Lord. Ngunit, ang pinakasikat din niyang nilikang awit na himnong Kristiyano ay ang Rescue the Perishing, Care for the Dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Rescue the perishing. Care for the dying. Ito, sinulat ng isang si Fanny, nakalimutan ko ang kanyang pangalan nung pang 1800 na nagsulat ng mga himnong Kristiyano. Bulag mula pagkabata, nakapagsulat ng mga himnong Kristiyano na talaga namang mararamdaman mong ang mga ito'y bunga ng pag-ibig ng Diyos at pagmamalasakit ng Panginoon. Mga pinakaibig na kapatid, sa ating pagtatapos, nais kong ipaalala ang talinhaga ng Panginoon. Bago niya sinabi dito sa Lucas 19:10 na siya'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Dumako kayo sa naunang bahagi ng Lucas, kabanatang 15. Mula sa talatang 1 hanggang 7. Mababasa ninyo ang talinhaga ng nawawalang tupa. Na kung paano ipinakita ng Panginoon ang larawan na iiwanan ang 99, hanapin lamang ang isang tupang nawawala. At pagka nasumpungan niya, ito'y papatong sa kanyang balikat. Larawan niyo na ang nawala. Hawak-hawak ang mga paa sa kanyang balikat. Para bagang iginuguhit sa pag-iisip, hinding-hindi na niya pababayang mawala pa ang tupa na nawala at iuwi niya. At magkakaroon ng kagalakan sa lahat at sasabihin, narito ang aking tupang nawala ay nasumpungan ko. Ibig ipabatid ng Panginoon na kahit na sa isa lamang na kaluluwa ang may balik sa Panginoon mula sa pagkakawaglit, ay meron ng kagalakan sa kalangitan. Mga pinakaibig, makapaghatid tayo ng galak
ng kagalakan sa langit sa isang bawat tupang nawawala na may ligtas sa kapahamakan. Ngunit higit sa lahat ay makapagdadagdag din sa mga nagsisampalataya sa Panginoon at mapapabilang sa kanyang kawan. Itong si Kristo Jesus nating Panginoon at tagapagligtas. Noong unay, dumating kagaya ng isang pastor. Sa ikalawa, pakikita sa unang Pedro 5 bilang Pangulong Pastor. Pansamantala, siyang mabuting pastor sa 1:14 Hebreo 13:20, siya ang dakilang pastor ng mga tupa. At maging nang ipinasilip ang langit sa langit man, taglay-taglay niya ang pagpapastor, sapagkat ang mga naroroon ay pinapatnubayan niya sa tubig ng pahingahan. Siya ang kordero na nagpapastor. Siya ang naroroon na pinapatnubayan ng mga kanya hanggang sa muli siyang paririto bilang Pangulong Pastor sa unang Pedro 5. At pagparito niya, Mateo 25, kanyang pagbubukdin-bukdin ang lahat ng mga bata, bansa at mga wika. Ilalagay sa kanan ng mga tupa at sasabihin kayo ang mga pinagpala. At ang mga hindi tupa, ang mga kambing sa kaliwa at sasabihin kayo ang mga sinumpa. Yung mga pinagpala ay paroroni kanya sa walang hanggang kabuhayan. Samantalang yung mga sinumpa ay sa walang hanggang kaparusahan. Mga kapatid, ako'y namamanhik sa inyo. Umayon tayo sa layo ng Panginoon, ng kanyang misyon, sa kanyang pagparito at pagkasugo. Tayo man, humayo, hanapin at iligtas sa gipin ang nawawala, ang matiyak na mapapahamak, sapagkat hindi sila nagsisampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat hindi sila kabilang sa mga tupa sa kanyang kawan. Lalo na ang ating mga malapit at pinakaiibig natin sa ating buhay. Huwag nating sayangin ang pagkakataon samantalang merong panahon. Huwag lamang tayo ang magtamasa ng mga biyaya, makatikim ng mga pangako ng tipan, at walang hanggang pagpapala at pakinabang. Maging masigasig tayong ilapit din sa Panginoon ang iba upang makadagdag tayo, makapagatid tayo sa langit ng kagalakan, kahit na isa lang, sa kaluluwang maibalik sa Panginoon. At hindi lamang yon, makadagdag tayo sa mga nahanap at nailigtas na mga gaya ng tupang nawawala. Naway ang pahayag na ito sa atin, lalo na sa panahon ngayong buwang itong nagdiriwang ng tinatawag nilang Kapaskuhan na hindi nila naintindihan ang kahulugan at kahalagan nitong sanglibutan. Tayo ay uunawa ng dahilan at batayan kung bakit merong Kapaskuhan, kung Kapaskuhan man ang tawag dito, ay sapagkat merong Mesyas, Kristo na tagapagligtas, na ating Panginoon na walang iba kundi si Jesus. At ang layon ng Panginoon, ang mismong misyon niya,
kung bakit siya naparito dito sa tamang kapanahunan, sa kaganapan ng panahon, minsan ay upang hanapin at iligtas ang nawala. Magpasalamat tayo sa Panginoon at magalak tayo kung tayo kabilang sa mga nahanap at nasagip ng Panginoon at magtatamasa ng mayamang pagpapalang walang hanggan, ang katiyakan ng kaligtasan at hindi pagparoon doon sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit huwag nating sarilinin na tamasahin ng bagay na ito. Humayo tayo sa iba pang nawala sa Panginoon at hindi kabilang pa sa kanyang kawan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin sumandali. Panginoon, kami po ay buong pagpapakumbaba, subalit punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salitang ipinahayag sa amin ay ipinapaalala ang totoong at buong pangyayari kung bakit nangyari. Na sa kaganapan ng panahon, ikaw ay naparito dito sa sanglibutan upang hanapin at iligtas ang nawala. Minsan kami rin ay mga gaya ng mga tupang nangaligaw at tiyak na mapapahamak sapagkat ang sino mang malayo sa Panginoon, sino mang hiwalay sa Kanya, wika nga ng mga awit, ay tiyak na mapapahamak. Salamat po sapagkat kami ay nahanap mo at iniligtas mo sa tiyak na kapahamakan, ang kapahamakang walang hanggan. Kaya naman maging sa aming paglapit ngayon sa iyong dulang, ay nais po namin na sariwain sa aming mga isipan ang ginawa mo bilang mabuting pastor na inialay mo ang iyong buhay at hindi pinagkait para sa iyong mga tupa. Salamat po, Panginoon, sa mga tinatamasa at aasahan pa naming pagpapalang pakinabang sa iyong tipan. Subalit, idinadalangin din namin na naway maging iyong mga malapit sa amin at mga pinakiibig namin, na mga mahal sa buhay at nasa aming mga pamilya, sa aming sambahayan, ay dumating din nawa ang kaligtasan, kagaya ng nangyari kay Sakeo. Nang siya'y mahanap mo, ay sinabi mo ngayon, ang kaligtasan ay mapa sa iyong sambahayan. Ayaw po namin ng sino man sa aming mga pinakaibig at malapit sa amin ay mapahamak, na hindi magtamasa ng buhay na walang gan. Dalangin po namin, kahabagan mo, kaawaan mo, ang aming mga pamilya, ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid,
at mga iba pa na malapit sa amin. Nanaway sila din, Panginoon, kung sakaling nawawalay sa iyo, ay mabalik nawa sa iyo bilang pastor ng mga kaluluwa. Kung sa buhay na ito, hindi namin ibig ng sino man sa kanila'y mapahamak, lalo po naming idinudulog sa iyo na iligtas mo sila at upang huwag maparoon sa walang hanggang kapahamakan. Gamitin mo nawa kami isugo mo nawa kami na humayo upang makapaghatid ng mga mababalik sa iyo na mga nangawawala. Ibig po naming pagtibayin ang aming pasasalamat sa iyo ng iyong pagkaligtas sa amin, nang ibinigay mo ang iyong buhay, inialay mo para sa amin. Sa pamagitan ng aming paglapit sa iyong dulang, ng pagkain ng tinapay at pag-inom nitong saro, ay aming alalahanin, palaging aalalahanin, na ikaw ay naparito upang mamatay para sa aming mga makasalanan at upang kami magtamo ng kapatawaran at magtamasa ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming pagsusumamo sa iyo. Amen.